Nagsimula ang pelikula sa salaysay na nagpapaliwanag na noong 1988, ang bilang ng krimen sa Estados Unidos ay tumaas ng hanggang 400%. Upang lutasin ito, ibinukod ng gobyerno ng US ang Manhattan Island sa New York City sa pamamagitan ng pagtatayo ng 50 talampakan na pader sa paligid nito. Dahil dito, ang New York City ay tila naging bilangguan, na may mga nakapalibot na bomba sa bawat tulay at lagusan. Walang mga gwardya sa loob, ngunit ang lugar ay mahigpit na binabantayan ng US Police Force na nakatalaga sa paligid ng isla. Ang lahat ng mga kriminal ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong at walang paraan upang makatakas sa malagim na katotohanan. Fast forward sa 1997, makikita ang dalawang individual na desperadong sumusubok tumakas sakay ng ginawang balsa. Lumipad sa itaas ang military helicopter, na nagbigay ng huling babala na bumalik sa isla. Nang magpatuloy pa rin sila sa paglalayag, ibinaba ng puwersa ng pulisya ang gas canister na mabilis na sumira sa kanilang balsa at kumitil sa kanilang buhay. Bumalik ang helicopter sa base nito sa Liberty Island, na nagsisilbing pangunahing punong tanggapan ng US Police Force na nangangasiwa sa isla. Nang maglaon, dumating ang isang bus ng bilanggo sa punong tanggapan sakay si Snake Plissken, dating sundalo ng US Special Force na ngayon ay naging kriminal. Dinala si Snake para sa paunang pagproseso sa Liberty Island Security Control matapos hatulan ng pagnanakaw sa Federal Reserve. Samantala, ang kapitan ng flight na si Rema ay nagulat kay Police Commissioner Bob Hawke tungkol sa maliit na jet na nahaharap sa ilang suliranin. Ipinaliwanag ni Rema na hindi makontak ng air traffic control ang jet sa nakalipas na 20 minuto. Sa sandaling iyon, naging malinaw na ang jet na pinag-uusapan ay ang Air Force One, ang opisyal na sasakyang panghimpapawid ng Pangulo ng Estados Unidos. Napag-alaman na ang Pangulo ay patungo sa International Peace Summit nang biglang salakayin ito ng miyembro ng anti-government group. Ang taong ito ay isang babae na sinadyang ibagsak ang eroplano sa nakahiwalay na isla ng Manhattan. Sa kabutihang palad, nakasakay ang Pangulo sa escape pod sa tamang oras, at nilagyan ng life monitor bracelet ang kanyang pulso upang mahanap siya kung sakaling mawalay sa pod. Ang escape pod ay lumapag sa kalye sa ibaba, habang ang eroplano ay nag-crash. Walang nagawa sina Rema at Hawke kundi panoorin ito habang nangyayari ang mga kaganapan sa monitor sa Liberty Island Command Center. Kasunod ng pag-crash, mabilis na nagpadala si Hawke ng pangkat ng mga sundalo upang puntahan ang crash site. Pagdating sa lugar ng Manhattan Prison, natuklasan nilang walang laman ang escape pod at walang palatandaan ng Pangulo. Di nagtagal ay hinarap sila ng lalaking nagngangalang Romero, na naparito bilang kinatawan ng mga bilanggo ng isla. Pagkatapos ay ibinunyag ni Romero na nahuli ng mga preso ang Pangulo at ipinakita ang isa sa kanyang putol na daliri. Bukod dito, inutusan niya sila na lisanin ang isla sa loob ng 30 segundo kung nais nilang makitang buhay ang Pangulo. Si Hawke at ang mga sundalo ay mabilis na umatras sakay ng kanilang mga helicopter at bumalik sa Liberty Island. Nang maglaon, nakipag-ugnayan ang Vice-Presidente kay Hawke at pinahintulutan siyang magpatuloy sa kanyang plano na iligtas ang Pangulo. Pagkatapos ay ipinatawag ni Hawke si Snake Plissken, ang veteranong sundalo na naging kriminal, sa kanyang opisina at nag-alok ng kasunduan. Kasama sa misyon ang pagpuslit ni Snake sa Manhattan Island Prison upang iligtas ang Pangulo pati na rin ang pagkuha ng cassette tape na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa nuclear fusion. Bilang kapalit, makakatanggap si Snake ng buong kapatawaran para sa lahat ng kanyang mga nakaraang krimen at sentensya. Gayunpaman, ang misyon ay dapat makumpleto sa loob ng 24 na oras, dahil ang presensya ng Pangulo ay kinakailangan sa gaganapin na international summit. Matapos malaman ang mga gagawin, atubiling sumang-ayon si Snake na gawin ang rescue mission. Pagkatapos ay tinurukan siya ni Hawke ng booster para makaiwas sa sakit. Gayunpaman, ibinunyag ng medical technology ang nakakagulat na katotohanan na si Snake ay tinurukan ng microscopic capsule upang matiyak na susunod siya sa utos at pigilan siyang talikuran ang misyon. Ang capsule na ito ay nakatakdang sumabog sa kanyang ugat sa loob ng 24 na oras at hindi maaaring pakialaman hanggang sa huling 15 minuto bago ang detonation. Kapag matagumpay na nailigtas ni Snake ang Pangulo kasama ang cassette tape sa nakatakdang oras, nangako si Hawke na ililigtas siya mula sa kamatayan sa pamamagitan ng pag-neutralize sa pampasabog sa kanyang leeg gamit ang X-ray. Galit na galit sa nalaman, nangako si Snake na magbabayad si Hawke sa kanyang pagbabalik. Sumunod, inihatid si Snake sa pader at ipinadala sa Manhattan Island Prison sakay ng silent glider.
Pagkatapos ay nagsagawa siya ng isang mahirap ngunit lihim na paglanding sa ibabaw ng World Trade Center bago bumaba sa elevator. Maingat na nag-navigate sa mga kalye ng New York City, nahanap niya ang bumagsak na eroplano at ang walang laman na escape pod. Sinundan ni Snake ang signal na nagmumula sa life monitor bracelet ng presidente at nakarating sa basement ng lumang teatro. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang misyon, nilabanan niya ang maraming masasamang bilanggo sa loob ng teatro. Gayunpaman, nang makarating sa kinaroroonan ng signal, natuklasan ni Snake na isa lamang itong matandang lasing na nakasuot ng life monitor bracelet. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Hawk ang tungkol dito, ngunit inutusan siyang ipagpatuloy ang paghahanap ng mabilis. Nang maglaon, umalis si Snake sa teatro at napadpad sa lugar na may taong nagtatago sa madilim na kalye. Mas maraming tao na tulad nito ang unti-unting lumitaw mula sa pagtatago at patuloy na dumarami ang kanilang bilang. Ang mga taong ito ay kilala bilang Crazies, isang kilalang gang na nagkukubli sa mga lansangan pagsapit ng dilim. Habang sinisimulan nilang habulin siya, nagtago si Snake sa inabandonang kainan, kung saan nakatagpo niya ang isang babae. Pagkatapos ay nakiusap siya sa kanya na tulungan siyang makatakas, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang mga baliw sa kainan. Sa kasamaang palad, ang babae ay kinaladkad mula sa ilalim ng sahig at inatake, kaya iniwan siya ni Snake at tumakas upang iligtas ang sarili. Habang tumatakas si Snake mula sa mga mapanganib na mga baliw sa lansangan, muntik na siyang ma-corner. Sa sandaling iyon, nakatagpo siya ng mabait na bilanggo na nagngangalang Cabby, na dumating sa tamang oras sakay ng kanyang taxi upang iligtas si Snake. Pagkatapos ay sinindihan ni Cabby ang isang petrol bomb at inihagis ito sa mga baliw upang hindi sila makalapit. Habang nagmamaneho, bumunot ng baril si Snake at tinanong si Cabby tungkol sa kinaroroonan ng Pangulo. Pagkatapos ay isiniwalat ng lalaki na ang Pangulo ay binihag ni Duke of New York, ang pinakamakapangyarihan na pinuno ng krimen sa isla. Pagkatapos, isinama ni Cabby si Snake upang makilala si Brain, ang matalinong bilanggo na maaaring may impormasyong kailangan niya. Pagkatapos ay tumungo sila sa New York Public Library kung saan sinalubong sila ni Maggie, ang kasintahan ni Brain, at isinama sila upang makita si Brain. Sa gulat ni Snake, nakilala niya si Brain bilang si Harold Hellman, isang taong matagal na niyang kilala. Sa pagharap niya kay Brain, nalaman niyang ang presidente ay binihag ng kilalang leader ng gang na tinatawag na Duke of New York. Ang mapanganib na tao na ito ay namumuno sa gang na kilala bilang Gypsies, na itinuturing na pinakamatigas sa lungsod. Natuklasan din nila na plano ni Duke na tumakas sa 69th Street Bridge na mahigpit na binabantayan, at gagamitin niya ang Pangulo bilang proteksyon. Sa isang nakakagulat na pangyayari, dumating si Duke kasama ang kanyang mga tauhan upang kumuha ng blueprint ng mga nakatanim na bomba sa tulay. Nakaramdam na ito na ang kanyang pagkakataon, pinilit ni Snake sina Brain at Maggie na dalhin siya sa hideout ni Duke. Nagnakaw pa siya ng kotse mula sa isa sa mga tauhan ni Duke at sumakay kasama ang nag-aalangan na magkasintahan. Sa kanilang daan patungo sa hideout, dumaan sila sa mapanganib na teritoryo ng Skulls. Bagamat ang Skulls ay naglunsad ng pag-atake sa kanila, kahit papaano ay nagawa nilang makatakas ng ligtas. Pagdating sa hideout, natuklasan ni Snake na nakakulong ang presidente sa lumang tren. Magkasama silang gumawa ng plano. Si Brain at Maggie ay lilikha ng distraction upang makuha ang atensyon ng gang, habang si Snake ay papasok sa tren upang iligtas ang presidente. Bagamat nasugatan si Snake sa proseso, pilit siyang nagpatuloy. Sa kasamaang palad, siya at ang Pangulo ay nahuli ng mga tauhan ni Duke, sinira ang kanilang pag-asa na makatakas. Pagkatapos ay ibinunyag na si Brain, na naudyukan ng pansariling interes, ay nagtaksil sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi kay Duke tungkol sa kanilang kinaroroonan. Binuksan ni Duke ang briefcase ng Pangulo, ipinakita ang nilalaman nito. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Romero ang nuclear fusion cassette tape mula sa briefcase. Kinabukasan, napilitan si Snake sa brutal na fighting ring, kung saan kailangan niyang labanan ang matigas na kalaban na pinangalanang Fruit. Samantala, gumawa sina Brain at Maggie ng matalinong plano upang linlangin si Romero at ang mga tauhan ni Duke para hayaan silang makapunta sa Pangulo. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataon at itinumba si Romero at ang mga bantay. Sa huli, pinalaya ni Brain at Maggie ang Pangulo at tumungo sa glider ni Snake sa pag-asang makatakas ng magkasama. Samantala, nanalo si Snake sa mahigpit na laban na hinangaan ng mga nanonood. Sa sandaling iyon, isang tauhan ang nagdala ng balita kay Duke na ang Pangulo ay nakatakas.
Sa galit, inutusan niya ang mga tauhan na hulihin sila ng walang awa. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Snake ang pagkakataong tumakas at nakipagkita kay Brain, Maggie, at sa presidente, sa glider. Sa kasamaang palad, nasira ang kanilang plano na makatakas ng makialam ang isang grupo ng mga bilanggo na tinatawag na The Indians. Habang bumabagsak ang glider mula sa gusali, muling nagsama-sama si Snake at ang grupo para makatakas ng bigla nilang makatagpo si Cabby. Ang grupo ay mabilis na lumayo sa panganib, habang si Duke at ang kanyang gang ay patuloy na sumusunod sa kanila. Sa matinding paglalakbay, ibinunyag ni Cabby na nasa kanya ang nuclear fusion tape na nakuha niya kay Romero. Gusto ng Pangulo na makuha ang tape na iginigiit ang kanyang awtoridad. Gayunpaman, kinuha ito ni Snake upang matiyak na may kontrol siya sa mapanganib na sitwasyong ito. Sa paglipas ng oras, si Snake at ang grupo ay nagmaneho patungo sa mapanganib na tulay na puno ng mga nakatanim na bomba. Patuloy silang hinahabol ni Duke at ng kanyang gang, desperado mahuli sila bago sila makalampas ng tulay. Sa kasamaang palad, ang kanilang taxi ay tumama sa nakatanim na bomba, na nagdulot ng malaking pagsabog at namatay si Cabby sa proseso. Kasunod ng pagsabog, si Snake at ang iba pa sa kanila ay lumabas mula sa nasirang sasakyan. Sinubukan nilang maghiwalay sa paglalakad, determinadong maibalik ng ligtas ang Pangulo bago maging huli ang lahat, ngunit muling dumating ang trahedya ng aksidenteng natapakan ni Brain ang isang bomba. Tumanggi si Maggie na iwan ang kanyang minamahal at binaril ang kotse ni Duke upang pabagalin sila. Bilang tugon, binangga siya ni Duke na nagresulta sa kamatayan ni Maggie. Sa kabila ng kalunos-lunos na pangyayari, si Snake at ang presidente ay patuloy na tumakbo at narating ang mataas na pader na nasa pagitan nila at ng kaligtasan. Nang maghanda ang mga gwardya na buhatin ang Pangulo patungo sa kaligtasan, naglunsad si Duke ng panghuling pag-atake kay Snake. Sa gitna ng kaguluhan, pinatay ng Pangulo ang lider ng krimen gamit ang baril bilang paghihiganti sa pagdurusa na dinanas niya habang bihag siya. Ngayong wala na si Duke, tinulungan ng mga gwardya si Snake at ang Pangulo patungo sa kaligtasan sa Liberty Island. Gumamit ang mga doktor ng X-ray upang i-deactivate ang pampasabog sa leeg ni Snake, kahit papaano ay umabot sa tamang oras at naiwasan ang peligro. Habang naghahanda ang Pangulo para sa talumpati, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat kay Snake sa pagligtas sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ni Snake ang Pangulo kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa mga taong nawalan ng buhay sa pagligtas sa kanya. Gayunpaman, ang dating bihag at takot na Pangulo ay tumugon ng pagwawalang bahala, na naging dahilan upang mawalan ng respeto si Snake sa kanya. Sa talumpati ng Pangulo, inilabas niya ang kaset sa summit at hiniling na patugtugin ang tape. Habang nanonood ang buong summit, natuklasan ng Pangulo na ang tape ay pinalitan ng recording ng bandstand boogie ni Cabby. Samantala, lumayo si Snake at sinira ang totoong cassette tape na naglalaman ng data ng nuclear fusion habang nagtatapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.